Samantala, pinsala sa mga manggahan na apektado ng peste patuloy na inaalam ng Pangasinan mango farmers. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang monitoring at validation sa mga taniman ng mangga sa Pangasinan na napinsala ng pesteng kurikong. Sa monitoring ng Pangasinan mango farmers, nasa 70% ang taniman, katumbas ng mahigit 700 na hektarya ng manggahan ang nasira na nagdaang bagyong uwan noong November 2025 na sinundan pa ng pagtama ng pesteng kurikong. Labis na naapektuhan ng produso ani ng mangga simula noong Desyembre hanggang ngayong Pebrero. Hindi raw nakamit ang target na 300 metric tons na mango produce sa Pangasinan. Dito po sa Pangasinan, medyo mahina po ang volume namin po ngayon. Napakababa dahil sa nagkaraang bagyo ng uwan. Sumunod pa itong infestation ng kurikong. Pababa lang ang volume po namin sa ngayon tumatay. Sinusubukang bumangon at bumawi ang mga magmamangga sa probinsya. Nagpapatupad ng intervention sa ilang mango farmers sa San Jacinto, Pangasinan upang maging sagana ang kanilang ani sa Abril. Nung hindi pa napausukan, nauud yata. Yung napausukan ko, ayan yung mga patisangan niya. Ayan namumulaklak. Noong nakaraang buwan, muling nagsagawa ng pag-i-spray sa mga puno ng mangga upang maprotektahan ng mga tanim mula sa pag-atake ng mga peste. Umaasa ang Pangasinan mango farmers na maging maganda ang mango produce simula sa katapusan ng Marso hanggang Hunyo. Samantala, tiniyak naman ng Pangasinan Provincial Agriculture Office na tutulong sila sa mga apektadong mango farmers sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.